Pagkatapos ko ang magluto ng ulam namin ngayong pananghalian ay nagluto naman ako ng saging para mamayang hapon. Niluto ko na siya kasi masisira yung gata. Mabilis kasing masira yung gata. Nagbibilog-bilog siya kapag hindi ka agad siya ginamit. So kahit ilagay siya sa ref, talagang masisira ka agad siya. So ayan, nilabas ko na yung saging. Hilaw pa yan, pero nung isang araw pa yan, nasa 4 days na siguro yan, pero hilaw pa rin siya. So gusto ko nang kumain ng saging, kaya ayan, niluto ko na siya. So ayan, dinagdag ko na din pala yung 2 pirasong kamote na tira nung isang araw nung nagluto ako ng kamote na prinito ko. So ayan, di bale hinati ko lang yung saging para yung matira ay mahinog, at igawa ko naman ng banana cue. So binalatan ko na muna yan. So pinaghiwa-hiwalay ko muna yung iba, yung mga saging, para mabilis ko siyang mabalatan, para dire-diretso na yung pagbalat ko. Mas maganda kasi kapag yung saging matitigas. Yung saging na yan, matitigas na po yan. Mas masarap kasi kapag matanda na talaga yung saging, yung madali na siyang mahinog. Yung papahinog na talaga siya kasi medyo manamis-tamis na siya kapag niluto. Yung gagawin ko ngayon is walang asukal. So asin lang ang ilalagay ko. Ginataang saging sa asin lang ang flavor niya. So pagkatapos kong balatan yung mga saging, isinunod ko na tong 2 pirasong kamote. Actually nung isang araw pa tong kamote na to kaya medyo ganyan na siya, nagbablack na, pero okay pa siya. 2 maliit lang na pirasong kamote to. Yung konti lang niluluto ko, konti lang yan, pero hindi pa yan namin naubos ngayong araw na to. So another tomorrow na pwede pa namin siyang kainin ulit. Nugasan ko na nga dyan yung saging at kamote para hiwa-hiwain ko na. After ko nga siyang mahugasan, yan, medyo nakikita nyo naman, medyo may itim-itim pa yung isa, kaya tinanggalan ko ulit siya ng balat para pumuti. Pagkatapos ay hiniwa ko na siya ng medyo maliliit. Mabilis lang yan maluto. Ang unang ginagawa ko dyan sinasain ko muna siya, nilalagyan ko muna ng tubig na konti para lumambot na yung saging, at saka isusunod ko yung gata para hindi masyado maubusan ng sabaw yung saging na lulutuin natin. So ayan, konti lang yan, nilagay ko na sa lutuan. Nilagyan ko na siya ng tubig para, at saka sinabay ko na din yung asin para mamaya tunaw na siya kapag inilagay ko yung gata. Mga 5 minutes siguro, wala na siyang, yan, konti na lang yung tubig niya, yan yung talagang papaano na siya, papadry na. So kaya inilagay ko na yung gata. Hindi ko inubos yung gata kasi yung nasa ilalim niya is yan, yun na yung tira-tira. So tinatapon ko talaga yun. Konting halo-halo lang, luto na yan. Kasi yung saging pinakuluan ko na yan, diba, dun sa tubig, kaya luto na talaga yan. So yun lang for today's video. Bye bye.